Ito yung mga niluha mo. Ito yung mga na-deprive sa'yo. Ito yung mga dapat ay bigay ko sa'yo pero hindi binigay, hindi pinarating sa'yo ng mga dapat na magkaloob nito sa'yo. Alam kong lahat yon. And so, huwag ka nang umiyak, tumahan ka na. Dito, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng iyon. Napakasarap isipin na ang kalangitan ay inilarawan sa atin ng Panginoon ngayon sa ating ebanghelyong napakinggan bilang isang bahay o tahanan. Masarap itong isipin kung mas pagninilayan natin, lalo pat kung pagbabatayan natin ang karanasan natin sa kanyang-kanyang mga bahay o tahanan natin. Hindi nga ba, sabi nga natin, there is no place like home. Kahit saan tayo makarating, maganda man yung bahay na pinagstayan natin, kahit 5-star hotel pa yan, masasabik at masasabik pa rin tayong umuwi sa ating mga tahanan. Lalo na't ganyan din ang pakiramdam ng mga matagal na sa ibang bayan. Tayo nga, minsan isang araw lang mawala ng bahay. Excited nang umuwi ng bahay. Sila pa ba na bumibilang ng buwan, kundi man taon bago makauwi ang mga yan. Maliban na lamang siguro kung ang bahay ninyo ay ganito. Minsan daw isang mister ang tinanong, papaano kapag umuwi ka ng bahay, sa pintuan pa lang, nakarinig ka na ng sweet voice, welcoming you, at naamoy mo yung bagong lutong ulam na paborito mo pa. Anong maiisip mo? Sumagot yung mister, maiisip ko, nasa ibang bahay ako. Mukhang nasanay na kapag umuwi siya, pagbubunga nga ng misis niya ang sumasalubong sa kanya. At mukhang nasanay na kapag uuwi siya, wala na yung paborito niyang ulam, wala pala talagang ulam. Pagluto siya kung gusto niya. Seriously, there's no place like home. Kaya pwede nating sabihin, there is also no place like heaven. Because heaven is our true home. Hindi tayo magtatagal dito sa lupa. Mas magtatagal tayong tihamak sa kabila. Kaya, ang totoo nating tahanan ay wala talaga dito, kundi nasa kabila. Nasa kabila na kung tawagin ni Jesus ay bahay ng kanyang Ama. Therefore, bahay din natin. Sapagkat ang Ama niya ay Ama din natin. Di ba yun ang sabi niya bago siya pumunta ng kalangitan sa John 20:18, I am ascending to my Father and your Father. Ako'y pupunta na sa Ama, sa aking Ama, at inyo ring Ama. Kaya sa pagsasabi ni Jesus tungkol sa kalangitan na ito'y bahay ng kanyang Ama, ito rin ay bahay natin. Sapagkat tayo rin ay mga anak at tagapagmana ng Ama. Now, as regards heaven as the Father's house, Father's home and our home. Paano ba natin i-imaginein yan? Ano nga bang itsura niyan? Di po ba, kapag tayo'y nagagawi sa isang komunidad o kaya sa isang compound na mabibighani tayo sa isang bahay na nag-stand out kasi ang laki, ang gara. Anong iisipin natin agad? Yung nakatira siguro dyan, yun ang pinakamayaman. Politiko siguro yung nakatira dyan. Makapangyarihan siguro yung nakatira dyan. Yung nakatira dyan siguro yung may-ari ng gasolinahan dun sa may labas. Di ba yun ang lagi nating naiisip? Ina-associate kasi natin sa kapangyarihan, sa kakayanan, sa yaman ng isang tao, ang kakayanan nitong makapagpatayo ng isang malaki, maganda, magarang bahay. Kapatid, pag sinabing bahay ng Ama, ang langit, ang pinag-uusapan natin dito, ang nagmamay-ari, ang siyang may likha ng sandaigdigan. Ang pinag-uusapan natin dito, ang siyang may-ari, ay ang Diyos na walang katapat, kahit kaunti lang, pagdating sa kanyang kabutihan, kapangyarihan, at kayamanan. So, imaginein mo kung ano ang itsura ng kalangitan. Ay, wag na pala, kasi hindi natin kakayaning ma-imagine yan. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. That is heaven. That is God's home. That is our home. In connection with this, ang ganda pa ng sinabi ng ating Panginoong Jesus dito sa Ebanghelyo. I will prepare a place for you.
Ipaghahanda ho kayo ng matitirhan. So yung langit ay ating tahanan na binuo, ginawa ng Diyos. With you, with me, with us, in His mind. Kailan ba ako nag-bless ng bahay, ng tahanan, na matutuwa ka dun sa iba't ibang mga tema sa bawat kwarto. Yung isang kwarto, puro Hello Kitty, pink na pink, may mga stuffed toys. Kasi yun pala ay kwarto ng kanilang bunsong anak na babae. Yung isang kwarto naman ay mayroong malaking poster ni LeBron James at may mga basketball, may mga rubber shoes. Kasi ito'y para sa kanilang panganay na anak na lalaki na basketball player. Meron ding isang kwarto na mayroong mga statues or images ng aso. May mga pictures ng aso, kasama niya ang kanyang aso. Mahilig sa aso. Ang pangalawa nilang anak na magkukwarto doon sa room na ito. So maliwanag na binuo nila yung bahay, particularly yung bawat kwarto ng anak nila, na iniisip nila ang mga pangangailangan nito, ang mga hilig nito, ang mga gusto nito. Ginawa nila yung bawat kwarto na iniisip ang bawat anak nila upang ang bawat anak nila ay mas maging masaya. Ganon ang langit. Although mas higit pa sa sinasabi ko, ha? Kasi gumagamit lamang tayo ng paglalarawan dito. Ang punto ay yung sinabi ni Jesus, I will prepare a place for you. Hinahanda ko ang silid mo sa langit, ang pananahanan mo sa kalangitan, with you in my mind. Na kung ano yung mga kailangan mo talaga, na-deprive sa'yo dito sa lupa, na gusto ko mang ibigay sa'yo, hindi ko naibigay. Dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, lahat ng yan ay yung mararanasan sa kalangitan. Siyempre, hindi ito material things, spiritual ones that will really satisfy our heart's desires. Kaya nga sa langit, wala na tayong ibang magiging kailangan eh. Kasi nandoon na ang lahat ng yan. Yung pangangailangan mo na mas maranasan mo ang Diyos, mararanasan mo doon. Yung pangangailangan natin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan na hindi ma-explain ni numan, sa langit mararanasan natin yan. At yung respeto, yung paggalang, yung pagpapahalaga, yung panahon, yung companionship, yung pamilya na hindi naipagkaloob dito sa lupa. Gustuhin man ng Diyos ipagkaloob ay may mga humadlang o may mga iba't ibang mga kadahilanang nakahadlang dahil sa kalayaan ng tao. Sa langit, mararanasan natin ang lahat ng yan. Kaya, we'll be touched, we'll be moved, we'll be inspired, at ibang kaligayahan ang ating mararamdaman sa kalangitan. Hindi lamang dahil ipagkakalob sa atin ng Diyos ang ating mga pangangailangan, kundi yung marirealize natin na habang nangangailangan pala tayo ng mga bagay na yan, nasa sa isip at puso tayo ng poong may kapal. Hindi siya bulag, hindi siya bingi, hindi siya manhid sa naging pangangailangan natin sa lupa. Alam niya kung ano yung ipinagkait sa atin. Alam niya yung gusto niyang ibigay sa atin pero hindi ibinigay ng dapat na magbigay sa atin. Alam niya kung ano yung mga naging unfair sa buhay natin. Alam niya. Kaya sa langit, lahat ng yan ay ipipigay niya. No wonder sa isang bahagi ng Biblia ang sabi doon, God keeps our tears in a bottle. Pinapahalagahan ng Panginoon ang ating mga iniluluha. At kaya siguro sa Book of Revelation pagdating ng panahon, ang sabi doon, and God will wipe away all your tears. Na para bang sinasabi, Father Fidel, ito yung mga niluha mo. Ito yung mga na-deprive sa'yo. Ito yung mga dapat ay bigay ko sa'yo pero hindi binigay, hindi pinarating sa'yo ng mga dapat na magkaloob nito sa'yo. Alam kong lahat yon. And so, huwag ka nang umiyak, tumahan ka na. Dito, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng iyon. Ito sana mga kapatid ng ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang ang anumang problema ay hindi natin sukuan. Realizing that ang Diyos ay nandiyan, hindi siya bingi, hindi siya bulag sa ating mga pangailangan. At hindi man niya maipagkaloob ang lahat sa atin sa lupa. Babawi siya sa kalangitan.
lalo pat ang langit ang totoo nating tahanan. Kaya sa pagsunod natin sa Kanya, sa pagtitiis natin at paglaban natin sa mga problema, sa mga struggles, sa mga injustices dito sa lupa, kapag tayo'y namatay, huwag tayong matakot. Paniwalaan natin si Jesus na nagsabi sa atin, I will prepare a place for you. At upang pagpasok natin ng pintuan ng langit at makarinig tayo ng sweet voice welcoming us. At maamoy natin yung aroma ng mga desires ng ating buhay. Huwag nating isipin nasa maling bahay tayo, ha? Nasa tamang bahay ka. Nasa tamang tahanan ka. Nasa bahay tahanan ka ng iyong Ama na hindi ka kinakalimutan kailanman.